Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Rose. At ang kwentong ito ay karanasan po namin noong nagbubuntis po ako sa anak namin ng asawa kong si Leo. Nangyari po ito sa probinsya ng aking binan, kung saan kami pansamantalang naninirahan ng mga panahong yon. Nangyari ito noong mga dekada 70 sa probinsya ng Capiz. Ikalawang beses rin po akong nagdalang tao noon, pero 2 ulit din pong nakunan bago po ito. Maselan po akong magbuntis, kaya't kahit anong ingat namin noon ay nangyayari pa rin po yon sa akin. Nalulungkot man kami ng asawa ko dahil doon, ay hindi pa rin kami sumukot na sumubok na makabuo ulit. Ganon na lang nga yung saya namin nang muli akong magdalang tao sa ikatlong pagkakataon. Nang humantong sa mga 7 buwan yung pinagbubuntis ko, naisipan ng asawa ko na umuwi kami sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi naman kalayuan yon sa amin, kaya't hindi rin kami mahihirapan sa aming biyahe papunta doon. Okay lang ba yon kina nanay at tatay kung doon muna tayo manirahan sa kanila? Tanong ko pa nga sa asawa ko noon. Oo naman, nakausap ko na rin naman sila at sumang-ayon naman sila tungkol dito sa plano natin. Gusto ko lang ding masiguro yung kaligtasan ninyo ng magiging anak natin. Lalo na't magiging abala rin ako sa trabaho. Baka gabihin na rin ako ng uwi. Kaya kailangan mong merong makasama sa bahay bukod sa akin. Kaya pansamantala, kinananay na muna tayo hanggang sa makapanganak ka. Tugon naman po ng asawa ko noon. Wala namang naging problema sa akin yung ganon. Naisip ko rin na tama nga ito, kaya't pumayag na rin ako sa nais nitong mangyari. Nang naroroon na nga kami sa bahay ng aking mga biyanan, naging triple nga yung pag-aalaga nila sa akin noon. Si nanay yung gumagawa ng gawaing bahay at hindi nga siya nagpapatulong sa akin. Kumbaga, nakaupo lang ako palagi at kain-tulog lang yung aking ginagawa. Kaya may mga pagkakataong nakakaramdam na rin ako ng hiya sa totoo lang. Tahimik ang halos 2 linggo naming paninirahan doon. Wala talagang naging problema, lalo na't nagbabantay nga yung aking mga biyanan kapag sumapit na yung gabi. May umuusbong kasing kwento-kwento mula sa kabilang baryo na may aswang daw na gumagala roon. Wala pa namang nakakapagpatunay na totoo nga yung tungkol doon. Gayong marami rin yung mga nagsasabing baka naging panakot lang sa mga batang mahilig gumala tuwing gabi. Pero kahit na ganon, ay hindi nakampante ang mga biyanan ko, lalo at buntis na nga ako. Isang hapon nga po noon, dahil hindi na gaanong mainit yung panahon, napagpasyahan kong maglibot-libot na muna sa paligid. Nagpaalam ako noon kay nanay dahil kaming 2 lamang yung tao sa bahay. Huwag ka lamang magtagal sa labas at bumalik ka rin agad. Hindi pa naman kita masasamahan dahil meron akong ginagawa. Wika pa nga po nito. Sandali lang po ako at babalik rin po ako agad, Nay. Tugon ko naman po dito at napatango lang ito. Kaya umalis na rin ako ng bahay at nagsimulang maglakad para makapaglibot. Nung medyo nakakalayo na nga ako sa aming bahay ay napalingon pa ako ron. At nang muli kong ituon yung aking tingin sa daan, nagulat na lamang ako nang may biglang sumulpot na matandang babae. 3 di pa lamang yung layo nito sa akin na talagang biglang sumulpot sa aking harapan. Kaya naman nangunot nga yung noo ko noon, gayong hindi ko maipaliwanag kung paanong bigla na lang po itong nakarating doon. Nakaramdam ako ng kaba dahil nakatingin nga ito sa aking tiyan habang nakangisi. Nang lumapit ito, napaatras naman po ako noon. Hindi ko alam pero biglang sumakit yung aking tiyan. Kaya napahawak nga po ako rito. Patuloy naman yung paglapit ng matandang babae noon. Kaya napapaatras pa nga ako lalo palayo. Sa takot ko na baka may gawin nga ito sa akin, ay nagsimula na rin po talaga akong maglakad palayo sa kanya. Subalit ilang hakbang pa lamang yung nagagawa ko, ay kinagulantang ko ang mahigpit na paghawak niya sa aking braso. Napalingon nga ako ulit sa kanya at nakaramdam ng takot nang makitang nanlisik po yung kanyang mga mata. Nagtaka pa ako noon dahil mabilis niya akong nilapitan gayong higit sa 1 di pa yung layo ko sa kanya noon. Ang laki na ng tiyan mo, Ineng. Mukhang malapit ka ng mga anak.
Wika pa nga po nito. Haplosin pa sana niya yung aking tiyan. Pero tinabig ko po yung kanyang mga kamay. At nang mabitawan niya yung braso ko, hindi na nga ako nagdalawang isip na lumayo sa kanya. Naglakad na nga ako pabalik sa aming bahay. At nang lingunin ko yung matandang babae, nakatingin lang siya ng matalim sa akin noon. Nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad hanggang sa tuluyan na nga akong nakalayo sa kanya. Hindi ko na siya nilingon noon, sa takot na baka nakasunod na naman ito. Pagkarating ko nga sa bahay, sinalubong naman ako ni nanay. "Bakit ka nagmamadali at namumutla? Meron bang nangyari?" Tanong pa nga ni nanay sa akin noon. Inalalayan naman niya ako noon papasok sa aming bahay, lalo na at nakahawak nga ako sa aking tiyan. "May matandang babae po kasi akong nakasalubong, Nay. Hindi ko alam kung saan siya nagmula at bigla na lang sumulpot." Nagulat nga ako Tapos nilapitan niya ako at hahawakan sana yung aking tiyan. Kaya lang ay nagawa kong tabigin yung kanyang kamay, dahilan para makalayo na rin ako. Tugon ko naman noon sa aking binang babae. Nakitaan ko ng pag-aalala yung kanyang mukha ng mga sandaling yon. Hinalo nga niya ako para kumalma hanggang sa naging maayos naman po yung aking kalagayan. "Huwag mo nang isipin pa yung matandang yon. Marahil tinatakot ka lang nun, lalo na at baguhan ka lang rito sa lugar na ito." Wika pa nga ni nanay noon. "Yung kinababahala ko lang po kasi, Nay, baka aswang po yung matandang yon Wika ko naman. Nanlaki nga yung mga mata ng biyanan ko dahil sa aking sinabi. Sandali rin siyang hindi nakaimik hanggang sa napatanong nga ito kung bakit ko nga ba nasabi yung bagay na iyon. Bigla po kasing sumakit yung tiyan ko habang kaharap ko po ito. Kakaiba rin yung tingin niya sa akin, lalo na sa tiyan ko. Kaya naisip ko na baka aswang talaga yung matandang yon, Nay. Nanilisik rin po yung kanyang mga mata kanina. Nababahalang tugon ko naman kay nanay noon. Narinig kong mahinang napamura yung aking binan, kaya bahagya rin akong kinabahan. Pinagsabihan na lamang niya kung wag nang isipin pa yung tungkol doon. At kung tama man yung kutob kong aswang nga yung naturang matanda, malalaman at malalaman rin daw namin kapag inaswang ako sa mga susunod na gabi, at dapat raw kaming maging handa. Tumango lang ako noon kay nanay at pilit namang iwinaksi sa aking isipan yung mga nangyari ng araw na iyon. Kinagabihan nga po noon, habang tahimik yung paligid at nagpapahinga na kami sa aming mga kwarto. Ramdam na ramdam ko yung maalinsangang panahon. Dumagdag pa nga roon yung panakanakang pagsakit ng aking tiyan sa hindi ko naman maipaliwanag na dahilan. Pinipilit kong makatulog dahil mahimbing na ngang natutulog noon yung aking mister. Ngunit parang hindi ako dinadalaw ng antok. Nasa ganong sitwasyon nga ako nang makarinig ako ng mga pagyabag sa labas ng aming bahay. Nagmatsyag ako at napagtantong parang nililibot noon yung paligid ng bahay. Hanggang sa tumigil na nga po ito sa may tapat ng bintana ng aming kwarto. Nagtaka ko kung sino nga ba o ano yon. Kaya ninais kong alamin. Bumangon ako sa aking higaan at saka naglakad patungo sa bintana. Hindi pa man ako nakakalapit doon ay nakarinig ako ng kaluskos mula sa labas noon. Kinabahan ako sa isipin na baka meron ngang aswang doon. Kaya naisipan kong gisingin yung aking asawa. Nang magising siya, labis yung pagtataka nito gayong gising pa nga ako ng mga oras na yon. Mukhang may tao sa labas. Baka may aswang. Dahil may naririnig akong mga pagyabag. Sabi ko pa nga po noon sa aking asawa. Dali-dali naman siyang bumangon sa aming higaan noon. At siya na nga yung sumilip sa may bintana. Wala naman Baka may dumaan lang. Wika pa nga po nito. Umiling naman ako sa kanya noon. At sinabing malakas nga yung aking kutob na merong kakaiba sa aming paligid ng mga sandaling yon. Nasa ganong estado nga kaming dalawa nang bigla kong mapasigaw. Napahawak ako sa aking tiyan dahil parang pinipilipit ito ng sobrang sakit. Lumapit naman sa akin yung aking asawa at kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Walang ano-ano. Napamura siya nang pareho kaming makarinig ng mga ingay mula sa labas ng bahay. Walang tigil yung iyaw na aming naririnig. Kinutuban na nga ng hindi maganda yung asawa ko.
At mas lumakas pa yung hinala naming meron talagang aswang sa labas ng bahay. Nang may bigla nga rin kumaluskos sa aming bintana. Pareho kaming napatingin ng mister ko doon at kitang-kita ng aming mga mata na may kamay ng pusa na naroroon. Matutulis yung kanyang mga kuko at kapag hindi ka agad napaalis ay maaari pa niyang masira yung aming bintana dahil may kalakihan po yun. Tawagin na muna natin si nanay. Iwanan mo na muna ako rito at balikan mo na lang kapag nagising na sila. Utos ko naman sa asawa ko noon. Nagdadalawang isip man itong gawin yon pero dahil natatakot na rin siyang baka masira nga ng kung anong nilalang na yon, yung aming bintana, ay ginawa na lang din po nito yung sinabi ko. Patuloy pa rin yung pagsakit ng tiyan ko noon hanggang makabalik na nga yung asawa ko. Nagkagulo naman sila lalo na nga yung aking mga binan na noon ay pilit na pinapaalis yung malaking pusa sa aming bintana. Sinubukan pa nga ang tagay ni tata yung kamay noon at sa kabutihang palad ay natamaan po ito. Dahilan para mapahiyaw po yung hayop na yon. Yung matindi pa, nagawa palang putulin ni tata yung isang daliri nun. Kaya't ganoon na lang yung paghiyaw nito dahil sa labis na sakit. Nagalit naman yung aswang na yon at kinalampag nga niya yung aming bintana. Sa inis naman ng aking mga biyanan, lumabas na nga sila ng bahay upang harangin yung aswang na yon. Bigla namang natahimik noon yung aming bintana at narinig na lang namin yung sigawan ni nanay at tatay sa may labas ng bahay. Kung ikaw yung matandang nakasalubong na aking manugang kanina, sisiguraduhin kong tutugisin ka ng mga tao gayong nakilala ka niya. Sambit pa nga ng nanay ko noon pero hindi man lang nagpatinag yung naturang aswang. Sinubukan pa nga nitong atakihin si nanay at tatay nang magkaroon ito ng pagkakataon. Pero mabuti na lamang at walang nasaktan sa aking mga biyanan. Nagawa rin nilang itabo yung nilalang matapos itong malatigo ni tatay ng buntot ng pagi na kanyang hawak-hawak. Sabi pa ni tatay, sigurado siyang natamaan niya yung aswang na yon sa kanyang likuran pati na rin sa may bandang leeg. Kaya posibleng nasaktan rin daw talaga yun ng gusto. Ganoon na lang yung naramdaman nilang pag-aalala dahil hindi na tumigil yung pananakit ng tiyan ko noon. Kaya wala na nga kaming nagawa kundi isugod ako sa ospital. Sa labis na takot ko ng gabing yon, hindi ko akalaing maipapanganak ko ng maaga yung anak namin ng asawa ko. Sa kabutihang palad naman po, ay nagawa kong mailabas yung bata. Nahirapan man kami dahil kulang nga ito sa buwan. Pero laking pasalamat pa rin po namin at nabuhay naman ito. Tumagal kami noon sa ospital. Lalo na nga yung aming anak dahil kinakailangan pa itong obserbahan. Sabi naman nila nanay noon, habang wala raw kami sa bahay nila, ilang ulit pa raw niyang nakita yung matandang babaeng tinutukoy ko na parang nagmamatsyag sa bahay. Tama raw talaga yung kutob kong aswang ito. Gayong nakita ni nanay na may sugat nga ito sa may bandang leeg at tila putol rin daw yung daliri sa isang kamay. Nasaring nangyari sa nilalang na umaswang sa akin ng gabing yon. Nung minsan nga raw na naroroon siya sa may harap ng bakuran nila nanay, nilapitan daw siya ni tatay noon at pinagsabihan na alam na nga namin yung tungkol sa kanya. Hindi naman daw ito sumagot at nagmadali na lamang na umalis. Hindi na nga rin bumalik yung matandang aswang na yon nang mapagtanto siguro nito na alam na namin na siya nga yung aswang na umatake. Dabis naman yung pagpapasalamat naming mag-asawa noon dahil kahit papano ay nabuhay naman yung aming anak sa kabila ng pinagdaanan nito. Nasundan pa nga ng dalawa yung aming mga anak noon sa awa ng Panginoon at tahimik na kaming namuhay na magpamilya, pero itong karanasang ito kailanman ay hindi po namin makakalimutan. Dito ko na rin ito tatapusin at maraming salamat sa inyong lahat.